BICAM report ng 2025 National Budget ayon kay Executive Secretary Lucas Bersamin. Naku po! Reaction TVBS, nagbabalik po, reaction. Napakaganda po na pag-uusapan natin ngayon, nagturuan na po. Sabi ni Bersamin, hindi kami. Ang Kongreso, hindi kami, ang Kongreso. Yan, nagkakaturuan na po. Nagkakaroon na po ng tabla, tinatabla na po ni Manong Bersamin ang Kongreso. Para naman tinatabla na ni Manong Bersamin, si Tamba. Kaya pa lang itong si Stella Kimbo, run, pass, run, tabo. Kaya pala hindi sumasagot si Stella Kimbo dahil sila dapat ang sumagot. Wala yung sumasagot yung mga hindi naman kabahagi ng BICAM. Katulad ni Pasarado Ortega, di ba? Katulad ni Rosas, katulad ni Manuel, ni Castro, lahat yung mga panggulo. Mga reaksyon, makikita natin dito na sabi ni Manong Bersamin, go, kami kasalanan, hindi kami, wala kami kasalanan, wala kanyang. Mga reaksyon, huwag po ninyong kalimutan mag-subscribe at i-like ang ating mga video, i-share ang ating video. Ayan po mga reaksyon ng ating silver play button na tayo lang po ang kaisa isang channel sa YouTube na kung saan pinasulat po natin ang pangalan ng ating Pangulong Duterte sa kanyang silver play button. Kaya huwag po ninyong kalimutan mag-subscribe, i-like at i-share ang ating video. Mga reaksyon, ito na po. Ayan po mga reaksyon, ituloy po natin itong video na ito na kung saan nagtuturuan na po ang mga kawan. Sila nagbabanatan na. Alright, tuloy natin. Kongreso at hindi naman ang ehekutibo ang dapat magpaliwanag kaugnay sa mga blanco sa BICAM report ng 2025 National Budget ayon kay Executive Secretary Lucas Bersamin. Ang BICAM report ay iba pa sa mismong General Appropriations Bill na siyang nilantaan ng Pangulo. Bagamat isa ito sa mga pinagdaan ng proseso ng budget. Nakatutok si Ibang Maynila. Hindi kami ang mananagot dyan. Sagot ito ni Executive Secretary Lucas Bersamin sa gitna ng kontrobersya tungkol sa mga manoy blanco sa Bicameral Conference Committee report sa 2025 National Budget. Sabi ni Bersamin, Kongreso at hindi ang ehekutibo ang dapat magpaliwanag. Mayroon mang pagkukulang sa bagay na yan dahil BICAM report yan. Wala kaming kinalaman sa BICAM report. Ang may kinalaman lang kami yung finished product na pinapirmahan sa Presidente. Hindi yung blank check. Ang sinasabing epektibong BICAM report na nirapipitahan ng Kongreso ang siyang basehan ng General Appropriations Bill at ng lagdaan ng Pangulo dahil sa batas bilang 2025 General Appropriations Act o ang National Budget. Yan, tama ang sinabi ni Manong Bersamin. Diyan palang tumama ang Malacanang. Hindi dapat sumasagot ang Malacanang dyan eh. Dapat talaga sasagot dyan. Sino? Si Tamba dapat. Tsaka sino? Si Kilay. Sila dapat ang sasagot. Kasi natapos na yung Bicameral Committee report na kung saan magpo-proceed na sila doon sa tinatawag natin General Appropriation Bill. Yung General Appropriation Bill, yun ang magiging tulay para magkaroon ng yung General Appropriation Act na pipirma ni Coco Marcos. Kaya si Manong Bersamin, tumpas, huwag kayong magsalita niya sa Malacanang ha. Kung wala kayong kinalaman doon sa tinatawag na fourth chamber na kumumpleto doon sa mga numero doon sa GAB, huwag kayong kikibo. Coco Marcos, huwag kang kikibo kung wala kayong kinalaman dyan sa pagkukumpleto ng mga nawawalang numero doon sa blanco na pinirmahan ng mga miyembro ng Bicameral Committee. Ngayon, tama, tumpas. Diyan palang tumama ang Malacanang. Manahimik kayo. Kasi kung kumpleto naman ang numero ng GAB, wala rin dapat ipaliwanag. Dapat talaga, ang magpaliwanag dyan ay yung kampo ni Tamba. Tuloy natin mga karyasyon. Maganda to. Huwag kayong maalis. Ang umalis isang pagulaw. Alright. Sabi ni Budget Secretary Nena Pangandaman, walang blanco sa isinumite sa kanilang kopya ng General Appropriations Bill. So yung sinasabi po nila na blanco, sila din lang din po ang makakapagpuno ng blanco. Kung totoo ang aligasyon na may mga blankong halaga sa BICAM report na pinunan o matapos itong
Amerikana. Mali daw ito, sabi ng Professor Douglas Maytan ng University of the Philippines College of Law na nagtuturo ng constitutional law. Sabi niya, pagkatapos sa ratifikasyon, wala na dapat madagdag o mababawas at dapat parehas ang nilalaman ng BICAM report sa enrolled bill na isinumite sa Pangulo. Pag tapos na yan sa BICAM, tapos na yung insertions, tapos na yung mga appropriations, hindi mo na pwede yung patagal. Ang pwede lang gawin, mga typo, mga form, to make it consistent. Pero yung maglagay ng value sa mga blank na appropriations, that cannot be done. Kasi dapat yan na yung dapat pinagkasunduan na yan ng both houses. Nagsabi na mga pumupura sa Naku po! Ano po yun? UP. Nagtuturo po yun ng constitutional law. Oh. Hindi ano yan, hindi siya pro Duterte, hindi siya pro Marcos, hindi siya Pinklawan, hindi natin alam. Pero yun, hindi pwedeng magsinungaling yun kasi professor yun eh. Alam nga naman, sabi niya, pwede gano'n tapos nagtuturo siya ng constitutional law. Hindi pwede yun. Pero sabi niya, hindi na pwede maglagay ng value ng numero dyan. Pwede lang typographical error. Kaya napansin natin, si Kimbo, runaway, nawalan ng hangas. O di ba? Nawalan na po ng hangas si Kimbo. Yung angas niya nung binabanatan niyang si Binti Sara Duterte, yung tapang ni Kimbo, wala. Si Tamba nga, wala ng tapang eh. Hindi nga nagsasalita si Tamba Luslus eh. Kasi alam nila may sablay. Ngayon, ito namang si Kilay, feeling niya, napakagaling niyang lawyer. Napakagaling niya. Hindi niya alam kung paano niya paliwanag. At ito namang ito, pandiyan natin ha. Si Grace po. Kung wala ng problema, paano yun? Paano mo i-explain yung ni Asper Gadapan? Paano mo i-explain yung papel na nanggaling sa Senado na tangan-tangan ng ULTV at yung papel na tangan-tangan ni Bato de la Rosa, ni Sir Raul Manuel, ni Congressman Ungab, ni marami pang iba. Napansin nila maraming maraming blank. So ang problema, sabi ni Manong Garzaming, huwag kami sila. Wala na nagkaka-Indiana na po, nagkakalaglagan na. Nilalaglag na po ni Manong Garzaming ang kampo ng mga kaliliman sa Kongreso. Nagkakalaglagan na po. Tuloy po natin. Napakaganda nito. Tuloy natin. court. Kaya nagkaroon ng agam-agam. Ulitin po natin yung para mas maliwanag at clear. Baka kasi, ulitin natin para marinig natin mausay. Ito sa Pangulo. Pag tapos na yan sa BICAM, tapos na yung insertions, tapos na yung mga appropriations, hindi mo na pwede yung patagal. Ang pwede lang gawin, mga typo, mga form, to make it consistent. Pero yung maglagay ng value sa mga blank na appropriation, that cannot be done. Kasi dapat yan nga yung dapat pinagkasunduan na yan ng both houses. Nagsabi na mga pumupula sa BICAM report na dudulog sila sa Supreme Court. Kaya nagkaroon ng agam-agam sa ngaling ipatigil nito ang pagpapatupad ng 2025 budget. Pero tiwala si Bersamin na minsan nagsilbing Chief Justice sa Korte Suprema na hindi ito mangyayari. I cannot understand if the Supreme Court will have that tendency to put a stop to it, even if any of those challengers will ask for a TRO. Di ba? Dapat itong si Manong Bersamin, hindi siya nagsasalita na ganyan. Kasi parang ini-influensya muna yung Supreme Court kasi dati kang Chief Justice dun, di ba? Sa tingin ko lang, dapat hindi siya nagpapahayag ng ganyan. Magiging hindi patas yan, para sinasabi niya, hindi niya rin ang, kasi dating Chief Justice yan eh. Sayang siya gusto mo, may kaibigan pa siya doon sa loob, di ba? Oo. Pero parang ini-influensya na niya, bawal yan. Tapos yung si maraming dinimanda ng sedisyon, di ba? Di ba dapat bawal yan, hindi ba sedisyon yan pagdating sa, di ba, hindi ba yan? Tanong lang naman, tanong lang yun. Di ba? Kasi parang ini-influensya mo na, di ba? Pag ini-influensya mo ng ganyan, ano ba yan? Ang tawag dyan yung sinabi ng Pangulo Duterte yun eh. Yung parang inuputyukan mo, ganun. Huwag ganyan, Manong Bersamin, manahimik ka na, di ba? Hindi ba ba sinabing manahimik ka na dahil matanda ka na? Huwag naman bias na ganyan, galing ka Supreme Court, tapos magsasabi ka na. Ganun, hindi patas yan, Manong Bersamin. Sa pananaw ko lang, Because the government was
function must be run. Now, sasabihin nila, fall back on the... Tema, na hindi ito mangyayari. I cannot understand if the Supreme Court will have that tendency to put a stop to it. Even if any of those challengers will ask for a TRO. Because the government must function, must be run. Now, sasabihin nila, fall back on the reenacted budget. But the reenacted budget can come only when there is a finding that it has been vetoed or the government and the Supreme Court has nullified the present budget. But that is yet to be in the end of the year or maybe when this solution of these challenges will have been delivered. O diba? Hindi na naman ako ano dun eh. Hindi na naman ako agree dun. Sabi niya, dapat daw, ang gobyerno ay nagraran. Hindi pwedeng i-TRO. Hindi pwedeng i-TRO ang nangyayaring budgetary issue. Eh, from the get-go, Manong Bersan, mali na. From the get-go, corrupt na nga yung budget eh. Mali na nga eh. Corrupted eh. Ibig mo sabihin, kahit alam mong mali, tutuloy-tuloy mo pa yan? Ha? Hindi mo ititigil yan? Para maiwas to? Ibig mo sabihin, sasabihin mo, sige, dire-diretso mo na yan. Okay lang yan. Eh, mali nga eh. May problema nga. May problema. Sasabihin mo, okay lang yan. Dire-diretso mo na. Matutugas tayo niyan. Diba? Hindi solusyon sa problema. Yung hindi mo ipapatigil ang isang problema, magtutuloy-tuloy yan. Ang kalalabasan yan, distraction. Kasi pinabayaan natin. O hinto natin, wala naman mangyayari sa atin eh. Ihinto natin yan, hindi natin ihinto yan. Magnanakaw pa rin ang mga yan. Diba? Ngayon, ihinto natin, ayusin. Sabi mo, gumigewang yung manubela. Gumigewang yung manubela ng kotse, gano'n. Sasabihin mo, okay na yan, sige na, huwag mong ihinto. Magtatagal lang tayo. O na-aksidente tayo ngayon. Hindi tama yun. Hindi tama yung prinsipyo ni Bersamin na gano'n. Ang kailangan itama ay itama. O diba, pay the consequences. Eh, nagkamali tayo, tao lang, nagkamali sila. Akala nila magagago nila si Uma. Eh, hindi na nalagago si Umam ngayon. Alam nga naman, magtutuloy-tuloy tayo sa mali, Manong Bersamin. Ganun ba na pag-aralan mo sa, ano, sa pagiging Chief Justice? Na kahit mali na, dire-diretso mo pa rin yan para lamang hindi tumigil ang operation. Yung isang makina mo sa pabrika, may problema. Natatanggal yung tornilyo. Sasabihin mo, matindi na yung production natin ng mga sardinas, tuloy-tuloy mo na yan. Biglang nagkaroon ng aksidente, sumabugo. Ano mangyayari doon? Hintong mo yung operasyon, ayusin, higpitan yung mga tornilyo, palitan yung mga pyesa, at paandar na naman, goods na goods, di yung mga nasayang na oras na panahon, kasalanan natin yun. Diba, merong mga pasariling interes ang nagkasala doon. Wala tayo damay. Diba, mali po yun. Hindi tayo dapat mag-agree doon sa sinabi ni Manong Bersamin. Para mas malinaw, pakinggan ninyo, ako hindi ako agree dito sa sinabi niya eh. Supreme Court Justice ka pa naman. Kahit mali na, nasimulan ng mali. Ang nasimulan ng mali, kailanman hindi magiging tama, Manong Bersamin. Do not compromise. Depende, merong compromise agreement, pero dito hindi tayo dapat mag-compromise. Bakit? Kailangan nating panagutin yung mga taong tumarantado dyan sa Balkan, Manong Bersamin. Hindi ka kapagod doon na malaman natin kung sinong tumarantado dyan, kung sinong gumawa ng labag sa batas. Hindi natin sila papanagutin. Papanagutin natin sila, Manong Bersamin, tumulong ka. Tumulong ka na malaman kung sino yun kasi executive secretary ka. Dapat bigyan mo ng advice si Bongit na kailangan malaman natin ang tumarantado sa pinaka-corrupt na budget sa kasaysayan ng Pilipinas. Diba, agree po ba kayo mga ka-reaction na dapat papanagutin yung mga taong involved, yung mga magician na gumawa ng katarantaduan dyan sa Baikam, na nagkaroon ng numero doon sa General Appropriation Bill, na doon sa pinagkasunduan sa Baikam ay puro mga blanco, walang nakasulat doon. Kaya naman kabado si si Kimball At nananahimik lahat ng mga bicameral members. Si Gonzales, tahimik. Lahat sila tahimik.
Si Tambalos, di ba tatapang ng mga yan? Di ba tatapang ng mga yan? Di ba? Si Apo, di ba? Miyembro yan, nakita ko yun. Si J.J. Suarez, di ba miyembro yan? Wala, hindi sila nagsasalita. Di ba, hindi sila, si Kim Bunga, tatlong beses. Hindi mauli-uli ng mga reporter. Ngayon, mga ka-reaction. Ano ba kayo dito? Sang-ayon ba kayo sa sinabi ni Garza dito? Napabayaan na lang kasi dapat mag-run yung gobyerno. Nagra-run yung gobyerno sa maling direksyon. Hindi mo ba ititigil yan? Bumabangga ka na nga eh. Nagkagewang-gewang na ang gobyerno natin dahil sa mga tarantadong na tumatarantado sa ating lipunan sa ating pera ng bayan. Dire-diretso pa rin yan, hindi natin itatama. Titigil natin yan at papanagutin natin lahat ng mga tumarantado dyan sa BICAM. Ititigil natin yan at pananagutin natin sila dahil makukulong sila. Hindi pwede yan. Mananagot sila sa batas kung kinakailangan. At yung mga miyembro ng Supreme Court, mga judges o justices sa Supreme Court, dapat ang payo ko sa iyo, huwag kayong makikinig sa mga ganong salasalita, katulad ni Manong Bersamin. Yun lang ang payo ko, kung siya marunong siyang magbigay ng punto de vista niya na saka siya hindi, huwag mo i-influensya ng Supreme Court. Huwag ka mag-i-influensya sa Supreme Court. Pakinggan po ninyo. Ang 2025 budget, pero tiwala si Bersamin na minsan nagsilbing Chief Justice sa Korte Suprema na hindi ito mangyayari. I cannot understand if the Supreme Court will have that tendency to put a stop to it, even if any of those challengers will ask for a TRO. Because the government must function, must be run. So, now, sasabihin nila, pull back on the reenacted budget. But the reenacted budget can come only when there is a finding that it has been vetoed or the government, the Supreme Court has nullified the present budget. Kaya nga pumunta doon si Ungab eh. Hihingi siya ng kapagpaliwanagan. Ang karampatang gamot sa sakit ng bayan, kung tayo ay naniniwala pa rin sa kataas-taasang upo sa Supreme Court, na siya na lang ang ating pag-asa. Dahil yung Senado, yung Kongreso, Supreme Court na lang ang ating pag-asa ng masasabihan ng ating sama ng loob, ng ating iniinda, ng ating problema. Saan pa tayo pupunta mga kareaksyon? Saan pa tayo pupunta? Eh kung yung mismong dating former Chief Justice ay nagbibigay ng payo, nagbibigay ng kanyang punto de vista sa mga justices dyan sa Supreme Court, saan pa tayo pupunta yan? Diba? At kung naaalala nila, yung expose ni SAS patungkol na sa heavy luggage na di umano ay na-influensya ni Tamba ang mga justices ng Supreme Court na pumabor doon sa gustong pabura ni Tamba doon sa Okada. Kung totoo man yun, pwede palang ma-influensya ng Supreme Court. Kaya nawawalan ng isa ng gana ang mga tao at nawawalan na ng pag-asa sa mga ganitong issue. Di ba mga kareaksyon? At ngayon, itong si Bersamin, nagsasalita po siya. Nagsasalita siya ng para bagang nagsasabi siya ng kanyang saloobin at pananaw dito sa issue na ito na dapat isa ka Bersamin sa maghahanap at hanapin natin yung mga salarin, hanapin natin yung mga tiwali at hanapin natin yung bumaboy sa bawat isang Pilipino sa ginawa nila dyan sa BICAM. Tama po ba yun mga kareaksyon? Tama yun eh. Kasi, mantagin mo yung ginagawa nilang yan. Meron ka bang pinoprotektahan, Bersamin, sa magsasalita mo ganyan? Tanong lang. Meron ka bang pinoprotektahan for Chief Justice? Meron ba? Meron ba kayong tinatago? Wala. Pupuntahan namin si Tamba, gano'n. Sila tatanungin namin. Kung meron, manahimik na lang kayo. Tama na yung sinabi mo na ang dapat managot siya ng Kongreso at Senado. Kasi wala kaming pananagutan. Period. Wala nang dapat maririnig sa inyo. Na makaka-influensya sa gagawin ni Congressman Ungab na may maririnig ka. Kaya dapat panawagan tayo sa Supreme Court. Dapat yung Supreme Court natin ay tayuan nila kung ano yung dapat nilang tayuan. Ang ikabubuti ng bayan sa pangmatagalan. Huwag nilang pakinggan si Bersamin na nagraran. Stop natin. Stop natin. Kung ba wala naman nangyayari.
stop or running the government in this very moment doesn't make any difference. Oh, umulan, bumaha, walang flood control. Diba? Walang flood control. Oh, naubos ang kaban ng bayan sa akap. Walang masasabi nating flagship na infrastructure na ginawa ni Bongbong Marcos. Puro mga ribbon cutting na pasimulo ng mga nakaraang administrasyon. Hindi lang si Pangulo Duterte, yung mga naunang administrasyon pa na natapos ngayong panahon ni Bongbong Marcos. Pero yung tinatawag nating flagship infrastructure project, wala po mga karyasyon. 20 pesos na bigas, wala. Kaya dapat ako, hindi dapat nagsasalita ng ganito si Manong Bersamin. Huwag siya magpapakawala ng salita na pwede ma-influensya yung mga nasa Supreme Court. Hindi mo ba mga kareaksyon? O ngayon, pakinggan natin si narinig po natin yung sinabi nung narinig po natin yung sinabi nung UP professor, no? Narinig po natin yung sinabi ng UP professor, no? Ano po sabi ng UP professor? Bago po natin pakinggan muli ang sinabi ni Grace po, pakinggan lang natin yung sinabi ng UP professor. 50 seconds lang to, wala pa po. Tignan natin, ha? Po, ang makakapagpuno ng blanco. Kung totoo ang aligasyon na may mga blankong halaga sa BICAM report na pinunan umano, matapos itong maratifikahan na. Mali daw ito, sabi ng Professor Daniel Mayta ng University of the Philippines College of Law na nagtuturo ng constitutional law. Sabi niya, pagkatapos sa ratifikasyon, wala na dapat madagdag o mababawas at dapat parehas ang nilalaman ng BICAM report sa enrolled bill na isinumite sa Pangulo. Pagtapos na yan sa BICAM, tapos na yung insertions, tapos na yung mga appropriations, hindi mo na pwede yung pagtagal. Ang pwede lang yung mga typo, mga form, to make it consistent. Pero yung maglagay ng value sa mga blank na appropriation, that cannot be done. Kasi dapat yan ay yung dapat pinagkasunduan na yan ng both houses. Nagsabi na mga pumupuna sa BICAM report na dudulog sila sa Supreme Court. Kaya nagkaroon ng agam-agam sakaling ipatigil nito ang pagpapatupad ng 2025 budget. O diba? Ngayon mga karyason, pakinggan natin si Grace po, ha? Sa kabila ng pinakitang BICAM report na ilang mambabatas kung saan may mga blanco sa ilang pahina, nanindigan si Senadora Grace Poe na chairperson ng Senate Finance Committee na walang mali sa pagpapatibay ng 2025 national budget. Saksi si Joseph Moro. Bilang chairman ng Senate Finance Committee, si Senadora Grace Poe ang nanguna sa pag-aaral at pagdepensa ng panukalang 2025 national budget. Si Poe pinanindigang walang milagro at walang maling nangyari sa pagpasa ng 2025 national budget. Sa kabila ito ng pagsabi ng ilang mambabatas, kabilang na si Davao City 3rd District Representative Isidro Ungab, Kabataang Party List Representative Raul Manuel, at Senadora Amy Marcos na ang niratifika ang Bicameral Conference Committee report may mga blankong provisyon. But in terms of stages from BICAM report na blank and then enrolled bill figures, sinong gumawa? No, alam mo, pag sa enrolled bill, yun yung pinaka-importante dun sa BICAM. Wala namang blanco dun and all the totals have already been verified and in fact, nung na-enroll yun, wala namang blanco. So tama naman talaga yung sinabi din ni Senator Cheese kahapon. Oh, hindi po niya sinagot. Hindi niya sinagot yung tanong ng reporter. Ang sinabi niya yung enrolled bill. Hindi yung enrolled bill ang tinatanong. Ang tinatanong, yung BICAM report. Yung BICAM committee report, yun ang tinatanong. Oh, pakinggan po natin, hindi po niya sinagot yung tanong eh. Siyempre, doon sa enrolled bill, wala na doon. Napuno na nga eh. Ang tanong nga, dito ang tanong eh, yan ang tanong. Conference Committee report, may mga blankong provisyon. But in terms of stages from BICAM report na blank and then enrolled bill figures, sinong gumawa? Oh, ang tanong niya, doon daw sa enrolled bill, dahil doon sa bicameral committee report, by Blanco, ang tinatanong niya, sinong gumawa? Ang tinatanong niya, sinong gumawa? Iba yung sagot niya eh. Iba po yung sagot niya, mga ka-reaction eh. Malayo yung sagot niya eh. Ang sinasagot niya yung GAB eh. Yung GAP eh. Hindi niya sinagot eh.
No, alam mo, pag sa enrolled bill, yun yung pinaka-importante dun sa BICAM. Wala namang blanco dun and all the totals have already been verified and in fact, nung na-enroll yun, wala namang blanco. So tama naman talaga yung sinabi din ni Senator Cheese kahapon, which should really be referenced. In fact, also the President has seen, wala naman kaming mga blanco dun sa na-enroll bill namin. Si Marikina represent. Di ba? Yung enroll bill na sinasabi niya, kaya nagsisinungaling si ano eh. Nagsisinungaling, masasabi ko nagsisinungaling si Grace po. Nagsisinungaling ka, madam. Sinong kapatid na sinungaling? Magnanakaw. Sino nagsabi niya? Inanay-nanayan mo, si Susan Roses. Ang kapatid daw na sinungaling, magnanakaw, sabi ni Susan Roses. Oh, ayaw niyo maniwala? O yan o, sabi ng aking ina na si Susan Roses, ay ang ginamit pa niyang pangalan ng kanyang ina-inahan, na ang sinungaling ay kapatid ng magnanakaw. Ang tanong, Grace Puet, sinungaling ka o hindi? Sinong nag-magic, naglagay ng number doon sa enroll bill? Wala, hindi mo alam. Siyempre yung enroll bill, meron na number yun. Ang tinatanong, yung bicameral committee report na walang number. Pagdating ng enroll bill, nagkaroon ng number. Yun ang tinatanong ng reporter. Sino ang naglagay? Hindi niya sinagot. Ang sinasagot niya, ang importante yung enroll bill. Importante talaga ang enroll bill. Paano nagkaroon ng enroll bill? Kung falsifikado yung committee report na sinasabi ni yung professor ng UP na kapag tapos na ang bicameral committee report, hindi na pwedeng pakialaman. Hindi po ba mga kareaksyon nito? Tingnan natin ito. Ito, walang laman ang utak nito, kaya tumatakbo, hindi niya alam ang sasabihin niya. Kasi salary ng mga... Kayo ba yung mga salary? Tanong lang. Diba? Kailangan natin malaman kung sino salary dito. Representative Stella Kimbo naman ang Vice Chairperson ng House Appropriations Committee ng ginagawa ang 2025 budget at acting chairman ngayon. Kanina, sinubukan namin siyang tanongin tungkol sa issue. Between the BICAM and then the enroll, at what point did the figures come in? Yeah. If it's just a procedural thing for Congress. Paano? Sige po, let's wait na lang po sa... Ha? Na-explain na lahat. Si SP, na-explain na lahat. Oo, di ba? Alatang sinungaling eh. Hindi niya kayang ipaliwanag dahil nga meron silang ginawang hokus-pokus. Nag-magic ba kayo? Kayo ba yung mga magician dyan sa bill na yan? Hindi niya kaya sagutin eh. O yan o. Hindi niya kaya sagutin. O, kaya sinabi nung professor ng UP, ha? Tuloy. Issues the BICAM. May mga kopya ng BICAM report na nakuha ang GMA Integrated News mula kina Ungab at Manuel. May nakuha din kami mula sa di nagpapangalang source sa Senado. Bagamat magkakaiba sa bilang at pwesto ng mga pirma, pare-pareho ang mga blanko ng mga ito. Ang BICAM report ang niratifikahan ng Kongreso para maging basihan ng enrolled bill at ang mapirmahan ng Pangulo naging General Appropriations Act o 2025 National Budget. Pero kung ikukumpara sa isinabatas na General Appropriations Act ang mga blanko sa BICAM report ay napuna ng kabuang halagang di bababa sa 138.36 billion pesos. 138 billion po yun. At ang pinakamadaling nakawad dyan, yung National, ano ba yun? Administration Irrigation ba yun? Oo, kasi Senate or Congress for the enroll bill? Both. Meron technical working group. sila yung technical working group, nakita ko sa papel. Sila yung mga technical working group. That actually consolidates both the reports of the House and the Senate. When we have completed the BICAM report and we submitted it as an enrolled bill, it was complete. Oo. Siya, Grace po, sinong kapatid na sinungaling? Magnanakaw. Diba? Tingnan mo ngiti niya, ngiting sinungaling. O, tingnan po ninyo, mag-comment kayo sa comment section, ang ngiting ito, hindi ba ngiting sinungaling yan? O, kumpleto raw eh, kumpleto. Naku po. Yun na,
of the House and the Senate. When we have completed the BICAM report and we submitted it as an enrolled bill, it was complete. Paano nga? Yung BICAM report na nanggaling sa Senado, madam, pulang-pulang, nakita yan ni Asper Cagapan. Galing sa Senado yun. Tsaka yung kay Ungab, alangan naman si Ungab, nagpunta na recto, nagpagawa nun para ipin down kayo. Pwede nyo siyang i-libel, demand ng libel, pero wala, nananahimik si Tamba, ayaw sumagot ni Kim Bubag, Kim Buwats, Kimbo, di ba? Kaya mga ka-reaction, dito pa lang, napaghahalata na po, pati yung nanay niya, pati yung nanay-nanayan mo, dinadamay mo sa mga, sabi ng aking ina na si Susan Roses, na ang sinungaling, ikaw pa din ng magnanakaw. Pati yung nanay-nanayan mo, dinadamay mo sa mga sinasabi mo. Huwag mo nang banggitin yung nanay mo, ha? Nadadamay pa. Huwag mo idadamay yung nanay mo sa mga katarantaduhan ginagawa ninyo. Hayaan nyo na, ilabas nyo na yung mga pamilya ninyo sa ganyan. Huwag nyo nang babanggitin yung mga magulang ninyo. Di ba? Alataan naman eh. Paano hindi natin masasabi sinungaling sila? Ang katibayan, yung nakuha ni Asper Cagapan. Ang katibayan, yung sinasabi ni Congressman Ungab, ni Sir Raulo Manuel, tsaka ni convicted child abuse trafficker si Pras Castro. Ano bang kulang doon? Di ba? Tinatarantado na tayo ng mga to eh. Hindi pwede yan. It's complete daw, it's complete. Isa pa to eh. Itong kilay na to, isa pa to eh. Hindi kakampi ng taong bayan ng mga yan. Hindi nila mahal ang bayan nila. Hindi nila tayo mahal. Alam mo kung sino mga mahal nila? Yung sinisungot nila. Ano ba sinisungot nila? Siguro, Bix Vapor, doon, baka naman, may sipon sila. O kaya, sinisingot nila, sipon nila, ganun. O sinisipon sila, sisingutin nila yan. Hindi mo ba mga ka-reaction? Anyway, mga ka-reaction, maraming salamat ulit sa pagsama ninyo sa ating napakagandang reaction. Video, huwag niyo pong kalimutan mag-react dyan sa comment section. Protect BP Sara. Ayan po. Ayan, nakikita po ninyo. Ayan o.